Hi mga kaibigan, welcome sa ating presentation. Today we will talk about something very relevant and close to many hearts, same-sex marriage sa Pilipinas. Legal ba ito? Pwede pa ba? At kung hindi pa, anong pwedeng gawin para mas maprotektahan ang rights ng same-sex couples? Tara, let's break it down legally, clearly, and of course, in Taglish para mas relatable. Unahin muna natin, ano ba ang sinasabi ng batas natin tungkol sa kasal? Sa Family Code Article 1, ang marriage ay defined as a special contract of permanent union between a man and a woman. So klaro, lalaki at babae lang. Tapos, under the 1987 Constitution, marriage is considered as an inviolable social institution, kaya protected siya ng state. In short, hindi pa talaga kinikilala sa batas natin ang same-sex marriage. Hindi pa siya legal at ito ang root ng issue. In 2020, may landmark case. Sa kasong Falsis versus Civil Registrar General, si Attorney Falsis isang openly gay lawyer. Nag-file ng petition sa Supreme Court. Gusto niyang ipa-declare na unconstitutional ang family code kasi hindi nito pinapayagan ang same-sex marriage. Pero sad to say, dinismiss ng Supreme Court ang case. Hindi dahil sa merits, pero dahil sa technicalities. Wala raw standing si Falsis at wala ring actual controversy. Ang good news, sinabi ng korte, this is a job for Congress. In short, ang batas dapat manggaling sa mga mambabatas. So kung hindi pa po pwedeng baguhin ang kasal under the family code, anong next best option? Enter the civil union or civil partnership. May mga bills sa Congress na nagpo-propose nito. Tulad ng House Bill number 1357, ang goal, same rights as marriage, like property rights, inheritance, hospital visitations, tax benefits, and even adoption. Pero take note, hindi ito kasal. Hindi nito binabago ang definition ng marriage. Pero nagbibigay ito ng legal protection sa same-sex couples. Practical at strategic na hakbang ito. Habang wala pang batas on civil union, may mga legal ways pa rin para maprotektahan ang rights ng same-sex couples. Like what? Mag-execute ng co-ownership agreement para sa mga properties. Gumawa ng last will and testament para maipamana legally ang mga assets. Gumamit ng special power of attorney for medical or financial decisions. And pwede rin mag-set ng beneficiaries sa insurance o bank accounts. Hindi man perfect, pero these are legal tools to protect one another habang wala pang civil union law. So let's review. Sa ngayon, same-sex marriage ay hindi pa legal sa Pilipinas. Ang Supreme Court ay nagsabi, Congress dapat ang magpasa ng batas. Civil union ay isang magandang alternative para sa legal protections. At habang wala pa, pwedeng gamitin ang existing legal tools tulad ng contracts and wills. Ang laban para sa equality ay hindi madali, pero may pag-asa. Through education, legal reform, and advocacy, we can push for a law that respects love, equality, and human rights, regardless of gender or orientations. Marriage equality may take time, pero civil union is a good first step. Habang hinihintay natin yon, let's use what we have. The law can still protect us kung marunong tayong gumamit nito. Maraming salamat sa pakikinig at sana ay naging malinaw at makabuluhan ang presentasyong na ito. Pride is not just about rainbows. It's about recognition, respect, and rights. To be an LGBTQIA+ in the Philippines is to be brave every single day. And today, we honor that courage. You are valid, you are loved. You deserve joy without fear, love without limits, and protection under the law. To every LGBTQ plus persons, keep shining because your love is not a sin, it's a strength. Mahal ka ng mundo, mahal ka ng bayan, mahal ka. Period. Happy Pride. This is JM and again remember, I will always be your law companion.